At sa biyaya po ng Panginoon, dahil sa ating pakikiisa sa mga programang inilungsad ng sugo ng Diyos, ang Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch ay pinalagong mainam. In our humble beginnings in the city of Marikina, by the grace of God, the Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch has now reached 73 countries with over 1,000 local churches around the world. Bakit nangyari ito? Dahil sa pakikiisa natin sa mga programang inilungsad ng sugong apostol. Kaya mga kapatid, makiisa po tayo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Like our Apostle John, like the Apostle Arsenio Tanferiol, like his Deputy Executive Minister, and like the end-time Christ proclaimers, we must preach the gospel to the world. To God be all the glory. At mga kapatid, ang ating kagalakan sa gabing ito ay malulubos hindi lamang kung tayo'y makikiisa sa mga kahirapan ni Kristo. Ang ating kagalakan ay malulubos kung tayo'y makikiisa sa mga kahirapan ni Kristo. Jesus Christ Himself found joy in His sufferings on the cross. Let me read to you in Hebrews chapter 12 verse 2. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before Him, He endured the cross. At ito rin ang kagalakang nasumpungan ni Apostol Juan nang iwan niya ang lahat ng bagay para makiisa sa kahirapan ni Kristo. Nang si Apostol Juan ay tawagin ng Panginoong Jesus, hindi siya nag-atubili, hindi siya nag-alinlangan. He dropped everything for Jesus. At ito rin, mga kapatid, ang kagalakang nasumpungan ng ating apostol at kapatid nang siya ay sumunod sa pagtawag ng Diyos. Hindi madaling mag-iwan ng hanap buhay, lalo na kung ikaw ay nabubuhay sa kahirapan. Hindi madaling mag-iwan ng pamilya, lalo na kung sila ay nabubuhay sa kahirapan. But this is what our Apostle Arsenio Tanferiol did. Just like the Apostle John, he left everything for the cause of Christ. Iniwan ang lahat ng sa kanya'y mahalaga. Iniwan ang lahat ng sa kanya'y pakinabang. At naging masunurin sa pagtawag ng Diyos. Filipos 3, talatang 7 hanggang 8. Gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. And this is the very reason why the end-time Christ proclaimers were able to give their lives to the full-time ministry. Bagamat mayroon tayong mga propesyon, bagamat marami at malaki ang alok sa atin ng sanglibutan, bagamat mayroon tayong pangarap at mithiin para sa ating mga sarili at ating mga magulang, ngunit hindi natin tinignan ang mga bagay na iyon dahil nakita natin ang tunay na kagalakan ng tayo'y makiisa sa kahirapan ni Kristo. To God be all the glory. We did not look at what the world was trying to offer, but what God can do through our lives. Totoo po ang sinabi ng mahal na apostol. Sa kalakaran ng buhay ng tao, napatunayan kong hindi mali ang maglingkod sa ating Panginoon. In the words of the Apostle Paul in Acts chapter 20 verse 24, datapwat hindi ko minahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoon. Sa biyaya ng Diyos, hindi po kami nagkamali ng pinili. Ang end-time Christ proclaimers ay hindi nagkamali ng desisyon.
Dahil kahit bigyan man tayo ng maraming buhay, ay paulit-ulit nating itatalaga ang ating mga sarili sa ministeryo. To God be the glory. Gaya ng paninindigan ng ating minamahal na Bishop Resting Zonyo. Bagamat hindi madudugtungan ang buhay namin, pero sa nalalabing lakas naming ito, kung walang magtatalaga, Panginoon, kami pa rin. Kaya sa kabuhayan man o sa kamatayan, sa kahirapan man o sa kagutuman, sa pagpapagal, panganib at pagpupuyat, mga kapatid, lagi nating makikita ang kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. At this moment, let us take a moment to pay tributes to our heroes of faith. Ang mga lalaki at babae na nakikita ninyo ngayon, ang mga manggagawa na nakikita natin ngayon ay halimbawa ng mga manggagawang hanggang sa kanilang huling hininga, hanggang sa kanilang huling lakas, ay naging kagalakan nila ang maglingkod sa Diyos. At this moment, we're going to pay tribute also to our highly esteemed and most beloved MBSI Chancellor, in his last moments with his students in the Maranatha Bible School International. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand, as the ocean rise and thunders roar. I will soar with you above the storms. Father, you are King over the flood. I will be still